Mayora, kapag may kailangan kayo, ipatawag niyo lang ako sa hotel room ko. Wika ni Yasmin kay Mayor Carlo Fuentes, ang alkalde ng bayan nila sa Quezon Province. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang sekretarya ng ginang. Dahil sekretarya siya nito, madalas ay kasama siya ng alkalde sa mga importanteng lakad nito. Ngayon ay nasa Maynila sila ng ginang dahil sa mga appointment na dinaluhan nito sa lungsod. Bumaling kay Yasmin ng ginang. Thank you, Yasmin. You've been working hard for the past 2 days alongside me. Sa halip na magkulong dito sa hotel room, bakit hindi ka na lang muna lumabas at mamasyal? Sulitin mo na yung huling araw natin dito sa Maynila. 3 araw na nila sa Maynila at iyon na ang huling araw nila bago sila bumalik sa Quezon kinabukasan. Dapat ay 2 araw lang sila sa lungsod, subalit na-extend ang pananatili nila roon dahil naimbitahan pa ang ginang sa isang seminar. Okay lang po, Mayora? Tanong niya sa ginang. Dahil sa kanyang trabaho ay minsan lang makaluwas ng Maynila si Yasmin. Kaya naman bago sana bumalik ng Quezon ay gusto niyang mamasyal muna. Kaya lang, masyado silang naging abala sa kanilang 2 araw sa syudad. Oo naman, Yasmin. You should enjoy your youth. Kung ako lang ang nasa edad mo, hindi rin ako mapipirmi dito sa hotel. But you see, sa ganitong edad ko, mas gusto ko na lang ipahinga ang libreng oras ko. Sagot ng alkalde. Ngumiti siya sa 50 taong gulang na ginang. Salamat, Mayora. Kapag may kailangan kayo, tawagan niyo lang po ako. Don't worry about me, Yasmin. I can very well handle myself. Besides, nandiyan naman si Manong Zaldi kung may kailangan man ako. Anito na ang tinutukoy ay ang driver kung bodyguard na kasama nila. Just enjoy yourself tonight. Wika pa ng mabait na Mayora. Pagkatapos niyang muling magpasalamat sa ginang, ay nagpaalam siya dito at dumiretso sa sariling hotel room. Hindi na niya pinalitan ang suot na blouse at slacks. Nag-retouch lang siya bago muling lumabas ng hotel. Ilang minuto lang mula sa hotel na tinutuluyan ay narating niya ang sikat na pasyalan sa BGC. Naglibot siya roon bago pumasok sa loob ng katabing mall. Nang magutom ay kumain siya sa isa sa mga restaurant doon. Ang sarap ng cake nila dito. Wika ni Yasmin sa sarili nang tikman ang cake na in-order niya para sa dessert. Dahil nasa tabi siya ng bintana, habang kumakain ay pinagmamasdan niya ang mga naglalakad sa labas. Napahinto si Yasmin sa akmang pagsubo ng isang pamilyar na lalaki ang natanaw niya. June? Kunot ang noong gagad niya habang nakasunod ang tingin sa lalaki. Napaawang ang labi niya nang masigurong ang nobyo nga niya ang nakita niya. At may kaakbay itong ibang babae. Anong ginagawa niya dito sa Maynila? Hindi ba nasa Cebu siya? At bakit may kasama siyang ibang babae? Sunod-sunod na tanong ni Yasmin sa isip. Mabilis na naglabas siya ng pera at inilapag sa mesa bago siya lumabas ng restaurant. Maingat na sinundan ni Yasmin ang nobyo at ang babaeng kasama nito. Kahit na gusto niya agad na kumprontahin si June ay ipinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang gumawa ng gulo at mag-eskandalo sa pampublikong lugar. Mariing kinuyom niya ang kamao habang patuloy na nakasunod sa nobyo at sa babaeng kaakbay nito. Halos magdilim ang paningin niya nang makitang hinalikan ng nobyo ang gilid ng ulo ng babaeng kasama. Walang yaka. Kakasabi mo lang sa akin na next month pa ang uwi mo galing ng Cebu. Pero nandito ka na pala sa Maynila at nambababae. Nanggigigil na hiyaw niya sa utak. 3 taon ang relasyon nila ni June. Nagkakilala sila sa munisipyo. Dati nagtatrabaho si June sa engineering department ng bayan nila. Sabalit nauwi sa long distance ang relasyon nila nang pinili ni June na mag-resign sa munisipyo at maghanap ng trabaho sa isang firm sa Maynila. Patuloy na nakasunod si Yasmin sa nobyo niya at sa babaeng kasama nito hanggang sa makarating sila sa parking garage ng mall. Nang masigurong walang tao ay saka siya sumugod sa nobyo. Yasmin, anong ginagawa mo rito? Akala ko nakauwi ka na sa Quezon. Nabigla at namumutlang tanong ni June. Agad itong bumitiw sa babaeng kakabay nito. Ikaw ang dapat tanungin ko kung anong ginagawa mo rito, June. Akala ko ba nasa Cebu ka pa? Yun pala, may kinakalantari ka na dito sa Maynila. Sikot niya sa lalaki. Teka, sino ka ba? Tanong sa kanya ng babaeng kasama ng nobyo. Girlfriend lang naman ako ng lalaking yan. Sagot niya sa babae bago duruin si June. What? Pero girlfriend niya rin ako. Nabiglang wika ng babae.
Malakas na napasinghap si Yasmin bago bumaling sa namumutlang nobyo. Girlfriend? Dalawa kaming girlfriend mo, June? Aba, ang gwapo mo naman masyado. Yasmin, shut up! Putol niya sa anumang sasabihin ng lalaki. Ibinalik niya ang atensyon sa babaeng kasama nito. Tell me, miss, gano'n na kayo katagal nitong si June? 3 months. Pagak na natawa siya. 3 months? 3 taon na kami ng gagong to, miss. Niloko ka niya. Niloko niya rin ako. Bumaling ang babaeng kaharap kay June. Totoo ba yun, June? Ginawa mo akong kabit mo? I'm sorry, Kat. Walang yaka, manloloko. Wika ng babae bago malakas na sinampal si June. Mula ngayon, huwag ka na magpapakita sa akin. Tapos na tayo. Pagpapatuloy nito bago umalis. Pag-alis ng babae ay si Yasmin naman ang bumaling kay June. Sapo ng nobyo ang namumulang pisngi. Tapos na rin tayo, June. Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin to. Yasmin, wait. Magpapaliwanag ako, babe. Sinubukan siyang hawakan ng lalaki subalit mabilis niya itong itinulak. Sige nga, ano pang dapat mong ipaliwanag sa akin, ha? Look, Yasmin, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Nagawa ko lang naman to dahil malungkot ako dito sa Maynila. Hindi ko alam na babae na palang gamot sa lungkot, June. Sarkastiko ang sagot niya sa nobyo. I know it's my fault, and I'm sorry, babe. Please give me another chance. Pangako, hindi na kita lolokohin ulit. Please, Yasmin. We've already been together for 3 years. Huwag mo namang sayangin yun. Huwag mo na akong matawag-tawag na, babe. Wala akong pakialam kung 3 taon pa ang relasyon natin. Tapos na tayo. At ikaw ang sumayang sa relasyon natin, hindi ako. Muli niya itong dinuro. Umalis ka na sa harap ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. At huwag ka na magpapakita sa akin. Yasmin, please. Umalis ka na, June. Nagbabantang sigaw niya rito habang kuyom ang kamao. Sa huli ay tumango si June. Alright, I'll give you the space you need, Yasmin. But we'll talk again soon. Anito bago siya iwan. Nang mawala si June sa paningin niya, ay saka pinakawalan ni Yasmin ang luhang kanina pa nagbabadyang bumagsak mula sa mga mata. Napasandal siya sa isang sasakyan habang umiiyak. Miss? Natigilan si Yasmin kasabay ng pag-angat ng tingin. Bumungad sa kanya ang isang lalaki. Kahit nanlalabo ang mga mata niya sa luha, ay agad niyang napansin ang itsura nito. Bukod sa gwapo ay matangkad ito. I'm sorry. I didn't mean to witness your scene with your boyfriend. I mean, ex-boyfriend. Here. Anito kasabay ng pag-abot sa kanya ng panyo. Tipid ang ngiting tinanggap niya ang panyo mula sa estranghero. Sorry, akala ko walang ibang tao dito sa parking. Nakakahiya. Hey, it's okay. Wala namang ibang tao bukod sa akin. At kung meron man, I don't think they would mind. Wika nito. Sumandal ito sa tabi niya. Salamat. Your boyfriend is a scumbag for doing that to you, miss. Ex-boyfriend. Pagkatama niya. Pagkatapos ng ginawa niya, wala na siyang babalikan sa akin. Wala akong pakialam kung 3 taon na ang relasyon namin. Walang second chance para sa akin ng mga manluloko. I admire you for what you did. Hindi mo deserve ang lalaking tulad niya. Pero hindi ko akalain na magagawa niya yun sa akin. Anya kasabay ng maling pagbagsak ng luha. Akala ko mahal niya ako. He was a good boyfriend to me. And we were already together for 3 years. Kung talagang magloloko ang isang tao, magloloko siya kahit nagaano pa katagal ang relasyon niyo, miss. Wala sa sariling bumaling siya sa katabi. You sound like you're talking from experience. Tell me, nanloko ka na rin ba ng babae? Tipid itong umiti. It's the other way around. Ikaw ang naloko ng babae? Nabiglang tanong niya. Yeah, unfortunately. Kahit talaga gwapo at maganda, naloloko rin ano? Sadly. Bahagyang natawang sabot ng lalaki. Sa kabila ng nararamdaman ay mahinang natawa rin si Yasmin. Suminghot siya bago tinuyo ang mga mata gamit ang panyong hawak. Nang luminaw ang paningin ay wala sa sariling pinagmasdan niya ang lalaking kasama. Gwapo talaga ito. Maamo ang mukha nito. Bagay din dito ang suot na salamin sa mga mata. Salamat ulit dito sa panyo, mister. Gusto ko sanang isoli pero nakakahiya naman. You're welcome, miss. Just skip it.
Sige, mauna na ako sa'yo. Tipid ang ngiting wika niya. Nilagpasan niya ang lalaki subalit narinig niyang muli ang boses nito. Wait, are you okay, miss? Muli siyang humarap dito. Don't worry, I'm okay. Nasaktan ako, oo, pero hindi pa naman katapusan ng mundo. Where are you going? Wala ka bang sasakyan? Wala, sinundan ko lang talaga yung gagong ex-boyfriend ko dito sa car park. Well, paalis na rin ako. If you want, pwedeng isabay na kita palabas. Don't worry, you're safe with me. Hindi ako kidnapper. Hindi rin ako magnanakaw. Hindi rin kita pagsasamantalahan. You can even check my ID. Hindi niya inaasahan ng alok na yun ng lalaki. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa estranghero, subalit hindi niya maintindihan kung bakit palagay ang loob niya dito. Base naman sa itsura nito ay mukha naman itong hindi masamang tao. Sigurado kang okay lang? Nag-aalang ang tanong niya. Ngumiti ito. Of course, I'm the one who insisted. Salamat, hindi ko rin kabisado tong mall na to. Sumama si Yasmin sa lalaki patungo sa SUV nito. Muli siyang nagpasalamat nang buksan nito ang pinto ng front seat para sa kanya. Saan kita pwedeng ihatid? Tanong sa kanya ng lalaki nang mailabas nito ng parking lot ang sasakyan. Binanggit niya rito ang hotel na tinutuluyan niya. You're not from here? Baling sa kanya ng lalaki. Umiling siya. Hindi, may trabaho lang ako na inasikaso dito sa Maynila. Napatango ito bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Bumaling din si Yasmin sa labas. Naninibago siya sa liwanag ng lugar. Kahit napapalalim na ang gabi ay bukas pa rin ang mga establishmento. Huminto sila ng magkulay pula ang traffic light. Natigilan si Yasmin nang matanaw ang isang bar. Hey, pwedeng dito mo na lang ako ibaba? Gusto ko munang uminom bago bumalik ng hotel. Baling niya sa lalaki. Sigurado ka? Kunot ang noong wika nito. Oo, hindi rin naman ako makakatulog agad so mamaya na ako uuwi. Malapit lang naman yung hotel na tinutuluyan ko dito. I mean, sigurado ka na umiinom ka ng alak? Bahagya siyang natawa. Malakas ang alcohol tolerance ko, mister. Hindi nga ako nalalasing sa isang bote ng gin bilog eh. Gin bilog? Ano yun? Pinasadahan niya ng tingin ng lalaki. Sa ayos nito at sa gamit na sasakyan ay halatang mapera ito. Hindi ka pamilyar sa local gin na Hinebra? Gin bilog ang tawag doon. Pabilog kasi yung bote. Napatango ang lalaki. Oh, I get it now. By the way, call me James. That's my name. Nice to meet you, James. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Talaga? Yes, gwapo ka kasi. Wala pa akong nakikilalang James ang pangalan na hindi gwapo. Alam mo yun, parang exclusive lang yata sa mga gwapo ang pangalan na yan. Natawa ang binata. Well, thank you. Ikaw, you haven't introduced yourself yet. Yasmin, bagay din sa akin ang pangalan ko, di ba? Pang maganda. Yeah, I agree. Yun nga lang, naloko pa rin. Hi, buhay. Again, I'm sorry, Yasmin. Bumaling siya rito, tipid ng umiti. Huwag kang mag-sorry, hindi naman ikaw ang nanloko sa akin. Muling umandar ang sasakyan. Indiliko yun ni James papasok sa parking lot ng bar. Bakit ipinark mo pa tong kotse mo? Pwede mo naman akong i-drop na lang sa tapat para di ka na mahassle. It's alright, I'm also going. Napakurap siya. Magbabar ka rin? You're not from here, and you're alone, and broken-hearted. Hindi ko kayang iwan ka mag-isa dito. Baka kung anong mangyari sa'yo. Napakurap siya sa sinabi nito. I appreciate the concern, pero kaya ko naman ang sarili ko. I'm old enough to handle myself, James. Hindi mo ako kailangan samahan. Bale walang ngumiti lang sa kanya ang lalaki. It's fine. Gusto ko rin namang uminom ngayon eh. It's been a while since I went inside the bar. Okay, fine. Pero hindi kita pinilit na sumama dito kaya hindi kita ililibre ah. Bahagya itong natawa. Well, you're the broken-hearted one, so I don't mind treating you. Talaga? Seryoso ba yan? Aba, hindi ako tamatanggi sa grasya. Itinaas nito ang isang kamay. You heard me. I don't mind treating you to drinks tonight. Bahagyang nanliit ang mga mata niya. Teka, single ka naman siguro, di ba? I mean, I know you're just being kind to me pero gusto kong malaman kung may girlfriend o asawa ka na. Ayaw kong maging third party. I'm single, Yasmin.
Kung may girlfriend ako, hindi kita sasamahan dito sa bar. Satisfied na tumango siya. Good, mabuti na yung malinaw. Pumasok sila ni James sa loob ng bar. Napapikit siya dahil hindi siya sanay sa strobe lights. Sa edad na 28 ay 2 beses pa lang siyang nakapasok sa bar sa tanang buhay niya. Teka, parang ang mahal naman dito. Wika niya sa lalaki nang dalhin siya nito sa isang sofa. It's fine. This is my treat, right? Anong gusto mong inumin? Hindi ako masyadong pamilyar sa mga alak dito. Ikaw nang bahala, basta yung matapang. Sigurado ka? Nagangat siya ng kilay sa lalaki. Malakas nga akong uminom, James. Kahit ng banog, hindi ako napapataob. Ikaw yata ang mahinang uminom eh. Fine, sundin natin yung gusto mo. Pero huwag kang magsisisi ah. Pagdating ng alak na in-order ni James, agad siyang nagsalin sa shot glass at inisang lagok yun. Wow, ang sarap nito ah. Ganito ba talaga ang mga mamahaling alak? Anya kay James matapos ibaba ang wala ng lamang shot glass. Dahan-dahan, baka malasing ka agad. E di mabuti, para makabalik na ako sa hotel. Muli ay nagsalin siya ng alak sa baso. Inabot niya yon sa lalaki. I'm curious, anong trabaho mo? Take a guess. Nakaangat ang kilay na sagot nito bago ininom ang alak na binigay niya. Napanguso siya. Kapag nahulaan ko, iinom ka ng 5 beses straight. Kada mali mo, you'll take a shot. Fine, deal. Pagpayag niya. Anong unang hula mo? Naliit ang mga mata niya habang nakatingin dito. Polo shirt at itim na slacks ang suot ng lalaki. Nagtagal ang mga mata niya sa suot nitong salamin. Abogado ka, no? Hindi. Natawa ito bago nagsali ng alak. Architect? Tanong niya pagkatapos inumin ang ibinigay nito. Hindi rin. Engineer? Hindi rin. Teka, paano ko pala malalaman na hindi ka nagsisinungaling? I will show you my professional license later. Fine. Muli siyang uminom ng alak bago pinagmasdan ng mukha nito. Alam ko na. Doktor ka? Ngumiti ito. I was. Bakit past tense? Dati kang doktor pero hindi na ngayon? Kunot ang noong tanong niya. I'm an ophthalmologist, but I don't practice anymore. Pero doktor ka pa rin, so tama pa rin ako. Well, yes. Ngumisi siya. Shot. Tulad ng napagkasunduan nila, 5 beses na sunod-sunod na uminom ng alak ang lalaki. Napanguso siya nang mapansin na tila baliwala lang dito ang ginawang pag-inom. Bakit hindi ka na nagpa-practice? Tanong ni Yasmin sa kaharap. Tipid itong umiti. I realized being a doctor is not really for me. It doesn't make me happy. I only pursued medicine because of my father anyway. Nanggaling kasi siya sa pamilya ng mga doktor. Tumango siya. So, ano nang trabaho mo ngayon? Hulaan ko ulit? Huwag na, baka lasing ka na bago mo pa mahulaan. Hindi ako madaling malasing. Sa kabila ng sinabi niya ay ayaw niyang aminin na bahagyan na siyang nakaramdam ng pagkahilo. Marahil ay dahil hindi siya sanay sa iniinom nilang alak. Hindi mo madaling mahulaan ng trabaho ko ngayon. Wika ni James. Fine, your turn. Ano sa tingin mo ang trabaho ko? Pinasadahan siya nito ng tingin. You're wearing slacks and a blouse. And you said you're not from here. I guess you're an assistant o secretary or something. Napaawang ang labi niya. Wow, nahulaan mo agad? Ang daya naman. Tama ako? Oo, I work in an LGU. Sekretary ako ng mayor namin. Nagsalin siya ng alak sa baso at ininom yun. Pagdating sa ikatlong shot ay lalo siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hey, tama na. You're getting drunk, Yasmin. Pigil sa kanya ni James. Kinuha nito mula sa kanyang shot glass. Di pa nga ako nakakalimang shot. Reklamo niya. It's okay. Kinunutan niya ito ng noo bago nagtagal ang tingin niya sa mukha nito. Doc, may tanong ako. Anong gamot para mabilis makamove on? Alam mo, mukhang lasing ka na nga. Let's go. I'll walk you to your hotel. Tumayo ang lalaki at inilahad ang kamay sa kanya. Hinawakan niya yon. Subalit sa halip na tumayo ay hindi lang niya ang lalaki. Napaupo ito sa tabi niya. Mamaya na tayo umuwi. Nag-e-enjoy pa ako. Wika niya dito.
Humarap ito sa kanya at pinagmasdan siya. But you're already drunk, Yasmin. Don't you know there's a study that proves that broken-hearted people get drunk easily? Wow, talaga, Doc? Stop calling me Doc. I told you, I don't practice anymore. Pero bagay kasi sa'yo eh. Doc Pogi siguro tawag sa'yo ng mga pasyente mo dati, no? Bahagya itong natawa. See, kung ano-ano ng tanong mo sa akin. Sign yun na tinatamaan ka na ng alak. Umuso siya sa halip na pansinin ang sinabi nito. Ang bait mo pero bakit wala kang girlfriend? Gwapo ka rin naman. O hindi ka pa nakaka-move on sa panloloko sa'yo ng ex mo? That was a long time ago, Yasmin. I've already moved on. Wala lang akong oras makipag-date. Walang oras pero nagawa mong samahan akong uminom ngayon? Nagkabit-balikat ito. I guess I have some spare time tonight. Wala sa sariling napatitig siya sa mukha ni James. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya at napahawak siya sa mukha nito. Hey, total may libreng oras ka ngayon. What do you think of spending the night with me? Napakurap ito sa sinabi niya. What? Hindi naman tayo magkikita na pagkatapos nito. Bakit hindi natin sulitin ng gabi? Sabi ni Mayora, mag-enjoy daw ako sa huling gabi ko dito sa Manila. Napalunok to. Are you serious, Yasmin? Mukha ba ako nagbibiro, Doc Pogi? You're drunk and broken-hearted. You don't know what you're doing. Pagsisisihan mo to bukas. I may or may not regret this. Pero bukas pa naman yun. Ang importante, yung ngayon, di ba? Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinatak na niya ito at hinalikan. Gumanti ng halik ang lalaki. Subalit ilang sandali ay kumawala ito sa kanya. You made your decision, Yasmin. Wala nang bawian. Lasing na tumango siya sa lalaki. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Namalayan na lang niya na nakalabas na sila ng bar. Sa halip na magtungo sa hotel room niya ay dinala siya ni James sa condo unit nito na malapit lang din doon. Last chance to back out, Yasmin. Wika sa kanya ni James nang makarating sila sa kama nito. Hindi ako yung tipong bumabawi, James. Sagot niya bago ito hatakin at muling halikan. Nang gabing yon, ibinigay niya sa lalaki ang sarili. Kinabukasan, parehong masakit ang ulo at katawan ni Yasmin nang magising. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang naganap sa kanila ni James kagabi. Oh my God! Natatarantang wika niya sa sarili nang makita ang natutulog na si James sa tabi niya. Kasalanan lahat ng gagong ex-boyfriend ko kung bakit nakagawa ako ng kagagahan kagabi. Maingat na bumangon si Yasmin at nag-ayos bago pa magising si James. Malinaw naman sa kanya na one-night stand lang ang namagitan sa kanila, kaya hindi na siya nagtangkang gisingin pa ito. Bago siya lumabas ng kondo ni James ay isang beses pa niyang pinagmasdan ng lalaki. Malapit lang ang kondo ni James sa hotel na tinutuluyan niya, kaya nilakad na lang ngayon. Nasa hallway siya ng hotel nang makasalubong niya ang alkalde. Yasmin, hindi ka na umuwi kagabi? Tanong ng ginang pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Kinatok kita kanina pero hindi ka sumasagot. Akala ko tulog ka pa. Napalunok siya. Mayora? Nakita ko kasi si Jun kagabi. Oh, I understand. Nakakaunawang tumango ang ginang. May makahulugang ngiti sa mga labi. Sige na, mag-ayos ka na. Let's have breakfast first before we head home. Nagpasalamat siya rito bago tumuloy sa hotel room. Habang naliligo ay bumalik sa kanya ang alaala ng naganap kagabi. Kahit na estranghero si James, nakapagtataka na wala siyang nakapangpagsisisi sa dibdib. Siguro dahil bukod sa gwapo ang binata at magaling ito, nararamdaman din niya ang pag-iingat nito sa kanya kagabi. 2 oras ang nakalipas. Nasa biyahe na si Yasmin pabalik ng Quezon Province. Katabi niya sa sasakyan ang alkaldeng pinagsisilbihan. Hindi mo ba sasagutin yung tumatawag sa'yo, Yasmin? Tanong sa kanya ng ginang. Hindi naman po importante. Sagot niya rito bago pinatay ang cellphone. Mula kanina ipanay ang message sa kanya ng dating nobyo at wala siyang nireplyan isa man lang sa mga iyon. Mamaya, pag uwi niya ay ibablock niya ang lalaki sa lahat ng account niya. Pagkatapos ng mahigit 4 na oras na biyahe, nakauwi si Yasmin sa bahay nila. Naabutan niya sa bahay nila ang ina at ang kapatid na si Yeri. Kakambal ni Yasmin si Yeri.
Subalit dahil fraternal twins sila ng babae ay hindi sila magkamuka. Kamukha ni Yeri ang ina nila, habang siya ay nagmana sa namayapa nilang ama. Kamusta ang lakad niyo ni Mayora sa Maynila, Yasmin? Teka, ayos ka lang ba? Bakit parang namamagayang mata mo? Tanong sa kanya ng ina. Nakita kami ni June sa Maynila, Nay. Sagot niya rito. Talaga? Akala ko ba nasa Cebu pa siya? Nagsinungaling siya sa akin. Nag-away kayo? Kaya ba namamagayang mata mo? Tanong naman sa kanya ni Yeri. Break na kami. Nahuli ko siyang may ibang babae. I'm sorry, Yasmin. Wika sa kanya ni Yeri pagkatapos makabawi sa pagkabigla. Walang yapa lang lalaking yun. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya. Nagagalaiting wika naman ang kanilang ina. Ngumiti siya sa mga ito sa kabila ng kirot sa dibdib niya. Don't worry, magiging okay din ako. Makaka-move on din ako sa manlolokong lalaking yun. Sa sumunod na mga araw ay itinuon ni Yasmin ang sarili sa trabaho. Mula nang i-block niya ang number at account ni June ay wala na siyang narinig mula sa lalaki. Kaya naman nabigla siya nang isang araw ay magpakita ito sa trabaho niya. Palabas siya ng munisipyo nang harangin siya ni June. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na huwag ka na magpapakita sa akin? Sikmat niya sa dating nobyo. Nakikiusap na tiningnan siya ng binata. Yasmin, let's talk please. Umuwi ako para sa'yo. Kung kinakailangan maligaw ulit ako para mapatawad at balikan mo ko. Kung gusto mo, babalik ako dito sa Quezon. Dito ulit ako magtatrabaho. Tumigil ka na, June. Kahit anong gawin mo, kahit anong pagmamakaawa mo sa akin, hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Matigas na sagot niya sa lalaki bago ito lagpasan. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na niya muli pang nakita si June. Bukod sa pagiging abala sa trabaho, nakatulong din na naging abala sila sa nalalapit na engagement party ng kakambal na si Yeri. Sa isang resort sa bayan nila gaganapin ang engagement party ng kapatid at fiancé nitong si Harry. Akala ko pa naman ikaw ang unang ikakasal sa inyo ng kapatid mo. Wika kay Yasmin ang ina habang naghahapunan silang tatlo. Hindi nila kasama sa hapag ang fiancé ni Yeri na si Harry dahil may inaasikaso ang lalaki sa Maynila. Taga Maynila si Harry, subalit ngayon ay sa Quezon Province na ito nakatira at nagtatrabaho bilang doktor. Alalang-alala ako kay Yeri dahil malapit ng mag-30 hindi pa nagkakanobyo. Yun pala'y mauunahan ka pa niyang magpakasal, Yasmin. Pagpapatuloy ng ina. Well, ganun talaga ang buhay, Nay. Full of surprises. Sino bang mag-aakalang lolokohin pala ako ni June? Wika niya sa ina. Mahigit isang buwan nang nakalipas mula nang makipaghiwalay siya sa dating nobyo at hindi na masakit sa kanya kapag pinag-uusapan si June. Bueno, may mga single bang pinsan si Harry, Yeri? Baka naman pwede mong ipakilala sa kapatid mo. Baling ng ina sa kapatid. Nay naman, sana naman tanungin mo muna ako kung nakamove on ako bago mo ako ireto sa iba. Nakangusong wika niya sa ina. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa walang yang yon? On the way pa lang, Nay. Papunta na pala eh. Di maanong kumilala ka ng ibang lalaki. Ano, Yeri? May mairereto ka ba rito sa kapatid mo? Well, yung pinsan ni Harry na si James, ang alam ko single pa yon, Nay. Natigilan si Yasmin sa pangalang sinabi ng kapatid. Bigla ay naalala niya ang lalaking naka-one-night stand niya sa Manila. James, yun baka mong may-ari ng punerarya sa bayan? Tanong ng ina sa kapatid. Oo, Nay. Gwapo yun at mabait din. Well, James ang pangalan so siguradong gwapo rin. Hindi napigilang wika ni Yasmin sa kapatid. Bakit? Marami kang kilalang James na gwapo? Baling sa kanya ni Yeri. Wala pa kasi akong nakikilalang James na pangit. Bahagyang natawang sagot niya bago inabot ang bowl ng chicken curry sa mesa. Bago pa siya makapaglagay niyon sa plato niya ay biglang sumama ang pakiramdam niya. Anong problema, Yasmin? Tanong sa kanya ng ina. Inalayo niya sa kanya ang bowl ng chicken curry. Ang baho ng chicken curry mo, Nay? Ha? Anong nga baho? Sa halip na sumagot ay sapo ang bibig na tumayo siya at dumiretso sa banyo. Doon ay idinuwal niya ang pagkain. Ilang sandali siyang nanatili roon hanggang sa bumuti ang pakiramdam niya. Paglabas niya ng banyo ay parehong nakaabang sa kanyang ina at kapatid.
Okay ka lang, Yasmin? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Yeri. Lumapit sa kanyang ina at hinawakan ng pisngi. Mula sa mukha ay bumaba ang kamay nito sa leeg niya at dinama ang pulso niya roon. Namumutla ka. Umamin ka nga sa akin, Yasmin. Buntis ka ba? Natigilan siya sa sinabi ng ina. Bigla niyang napagtanto na 2 linggo nang delayed ang buwan ng dalaw niya. Nitong mga nakaraang araw ay nakakaramdam din siya ng mga biglaang pagkahilo. Yasmin. Untag sa kanya ng kapatid. Lumunok siya at sinalubong ang tingin ng ina. Nay, I'm sorry. I might be pregnant. Hindi ba hiwalay na kayo ni June? Huwag mo sabihin may nangyari sa inyo sa Maynila nang walang yang yun. Kung buntis ka, kailangan kanyang panagutan. Wika ng ina nang makabawi sa pagkabigla. Nay, niloko ni June si Yasmin, remember? Wika naman ni Yeri sa ina. Gusto mong lumaki nang walang amang magiging pamangkin mo, Yeri? Kahit hindi sila magsama ni Yasmin, kailangan malaman ng lalaking yun na nabuntis niya ang kakambal mo. Sagot ng ina sa kapatid. Napalunok naman si Yasmin. Sa kabila ng magkahalong takot at kabang nararamdaman, ay alam niyang kailangan niyang umamin sa ina. Nay, walang nangyari sa amin ni June. Hindi siya ang tatay ng anak ko. Kung sakaling buntis nga ako. Ano? Kung gano'n ay sino? Kagat ang labing umiling. May naka one night stand ako sa Maynila nung gabing nakipaghiwalay ako kay June. Nalaglag ang panga ng ina sa narinig. Hindi mo kilala ang tatay ng anak mo? Umiling siya. Diyos ko anak, anong gagawin natin ngayon? Ni hindi mo kilala ang nakabuntis sa'yo. Napalunok siya. Huwag ka mag-alala, Nay. Kaya ko namang palakihin mag-isang magiging anak ko. May ipon naman ako. May trabaho rin ako. Ano pa bang magagawa natin? Nandiyan na yan. Don't worry, Nay. Sigurado naman ako na gwapo at maganda tong apo nyo. Maganda ako tapos gwapo rin yung tatay eh. At nagawa mo pa talaga magbiro, Yasmin. Sabi mo nga, Nay, nandiyan na yan. Wala nang magbabago kahit anong gawin natin. So we just need to accept it. Kung talagang buntis nga ako, palalakihin ko mag-isa ang anak ko. Natin, Yasmin. Nandito kami ni Nanay para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Wika sa kanya ni Yeri. Isang nagpapasalamat ng ngiti ang ibinigay niya sa kapatid. Kinabukasan, sa halip na bumili ng pregnancy test kit ay dumiretso na si Yasmin sa ospital sa bayan nila. Nakumpirma niya mula sa OB-GYN na buntis nga siya. Hindi makapaniwala si Yasmin na sa isang iglap ay magiging ina na siya. Inihanda niya ang sarili sa mga pagbabagong magaganap sa buhay niya. Nagpapasalamat siya sa ina at kapatid dahil nakasuporta ang mga ito sa kanya, lalo pat nagsimula na ang sintomas ng kanyang pagbubuntis. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang engagement party ng kapatid. Kapag sumama ang pakiramdam mo, magsabi ka agad, Yasmin. Wika sa kanya ng ina pagdating nila sa resort na siyang venue ng engagement party. Bukod sa pamilya at kamag-anak nila, imbitado ang mga katrabaho ni Yeri at Harry. Ilan din sa mga kamag-anak ni Harry mula sa Maynila ang dumating. Don't worry, Nay. Ayos lang ako. Sagot ni Yasmin sa ina. Naging abala ang ina sa pakikipag-usap sa mga kakilala nito. Siya naman ay naglakad-lakad hanggang sa mapadpad siya sa buffet table. Bigla ay nag-crave siya sa dessert kaya kumuha siya ng ilang piraso ng marshmallow. Hey, is that you, Yasmin? Napahinto siya sa pagkain nang marinig niya ang pangalan niya. Humarap siya sa pinanggalingan ng boses. Muntik na niyang mabitiwan ng hawak ng marshmallow nang bumungad sa kanya ang isang pamilyar na lalaki. James? Nabiglang sambit niya. Ilang beses na napakurap pa siya para masigurong hindi siya dinadaya ng paningin. Anong ginagawa mo rito? This is my cousin's engagement party. Napaawang ang labi ni Yasmin sa narinig. Oh my God! Don't tell me, ikaw yung James na pinsan ni Harry. Yung may-ari ng Serenity Funeral Homes? I am. At ikaw yung Yasmin na kapatid ni Yeri. Wow, what a small world. Namamangha itong natawa. Sa halip na matawa ay napalunok naman si Yasmin. Buntis siya at ang lalaking nakabuntis sa kanya ay pinsan ng magiging bayaw niya. Yasmin, bakit namumutla ka? Are you okay? Do you want some wine? Bumaba ang tingin niya sa hawak nitong wine glass. Hindi ako pwede sa wine.
Bakit? Are you sick or something? May pag-aalalang tanong nito. Umiling siya at hinawakan ng braso ng binata. Come with me. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi nagprotesta ang lalaki nang ilayo niya ito sa bulwagan at dalhin sa parte ng resort na walang tao. What is that you want to talk about? Tanong ni James sa kanya. Humarap siya sa binata. Buntis ako, James. 6 weeks na. Obviously, ikaw ang ama nito. You're pregnant? Nabiglang tanong nito. Tumango siya. Ngayong nalaman ko na pinsan ka pala ni Harry. Sooner or later magkikita tayo at malalaman mong buntis ako. Kaya alam kong hindi ko maitatago ang bagay na to. Lalo na kapag lumabas na tong anak ko. At maging kamukha mo pa. So I'm telling you this now, James. Hindi kita oobligahin na suportahan ako dahil kaya ko namang buhayin mag-isang magiging anak ko. Pero kung gusto mong makilala ang anak mo at magkaroon ng parte sa buhay niya, hindi ko siya ipagkakait sa'yo. We can co-parent or something. Nabigla si Yasmin nang hawakan ni James ang kamay niya. What are you saying? Of course, pananagutan kita at ang magiging anak natin, Yasmin. We will get married. Napaawang ang mga labi niya. What? Anong kasal? Bakit tayo magpapakasal? We're going to have a baby together. Kailangan natin magpakasal. Teka lang, this baby is just a product of one-night stand, James. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi natin kilala ang isa't isa tapos magpapakasal tayo? I like you. Sagot nito na muling nagpabigla sa kanya. Gusto mo ko? Hindi makapaniwalang gagad niya. Nung magising ako pagkatapos ng nangyari sa atin at wala ka na sa tabi ko, nagsisi ako na hindi ko man lang nakuha ang buong pangalan mo o contact number. I realized I really like you, Yasmin. And from then on, hindi ka na nawala pa sa isip ko. I tried to look for you but I failed. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang makita kita dito. Nanatiling nakaawang ang mga labi niya habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Gusto kita, Yasmin. Gusto kong panagutan ng nangyari sa atin. Gusto kong bigyan ng buong pamilya ang magiging anak natin. Napalunok si Yasmin. Hindi niya itatanggi na may attraction siyang nararamdaman kay James. Sa katunayan, hindi niya makalimutan ang nangyari sa kanila at isa yon sa mga dahilan kung bakit mabilis siyang nakamove on kay June. Well, I admit I like you too, pero hindi yun sapat para magpakasal tayo. Wika niya kay James. Love can be developed, Yasmin. Besides, ayaw mo bang bigyan ng buong pamilya ang magiging anak natin? Well, gusto. Wala naman sigurong ina na hindi gustong bigyan ng buong pamilya ang anak niya. But I just can't agree on marrying you. We barely know each other, James. Hindi basta biro ang kasal, at hindi to minamadali. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi habang seryosong nakatingin sa kaharap. How about this, James? Let's get to know each other first. Habang buntis ako, kilalanin muna nating mabuti ang isa't isa. Saka na tayo magdesisyon kung magpapakasal tayo kapag nanganak na ako. If we manage to fall in love with each other, then we'll get married after I gave birth. Kung hindi naman tayo ma-in-love sa isa't isa, then we'll just co-parent our child. Tila ilang sandaling nag-isip si James bago ito tumango. Alright, I agree with you. Ngumiti siya sa binata. Thank you, James. Bukod sa napagkasunduan nila ng lalaki, napag-usapan din nila na sa ibang araw na sabihin sa pamilya nila na si James ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ayaw niyang kunin ng spotlight sa engagement party ng kapatid. When did you find out that you're pregnant? Tanong ni James. Sa paglalakad-lakad nila ay napadpad sila sa may dalampasigan na bahagi ng resort. 2 weeks ago. And what are your symptoms? May morning sickness ka ba? Hindi naman malala ang morning sickness ko. Masuyo itong humiti. From now on, I will take care of you, Yasmin. Paano? Titira ka sa bahay namin, ganun. Pwede ba? Hindi naman tayo kasal, no? Don't worry, kaya ko ang sarili ko, James. Saka nandyan si nanay at si Harry. Besides, may trabaho ka, di ba? Ikaw ang funeral director ng funeral business nyo. Pwede ko namang ipaubaya sa ibang taong punerarya. Naaalala niya ang naging usapan nila sa bar. Kaya pala sinabi mo ng gabing yun na hindi ka mahuhulaan ng trabaho mo. Funeral director ka pala. Paano ka napunta sa pagiging funeral director mula sa pagiging doktor? My grandfather from my mother's side owned the funeral business. Sa akin niya iniwan ng negosyo nang namatay siya. Iniwan mo ang pagdodoktor para mag-manage ng punerarya?
Ilang buwan na rin akong nakaalis sa ospital ng pamilya namin kung saan nagtatrabaho dati si Harry nang umuwi ako dito sa Quezon. Bakit ka umalis sa ospital? 2 reasons. Una, hindi ako nag-enjoy sa trabaho ko. Yung pangalawang rason? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na naloko rin ako ng babae before? Well, my ex-girlfriend cheated on me. At doktor siya sa ospital ng pamilya namin. Pagkakwento nito. Nung umalis ako sa ospital, umuwi ako dito sa Quezon para pamahalaan yung funeral business na iniwan sa akin ni Lolo. Surprisingly, I enjoyed handling the business. Kaya later on, nag-aral ako para maging licensed mortician. So, ibig sabihin, marunong ka mag-embalsa mo? Namamanghang tanong niya. Ngumiti si James. I'm also a licensed embalmer, Yasmin. Wow, hindi ka ba natatakot sa trabaho na yan? Bahagya itong natawa sa reaksyon niya. Hindi naman nakakatakot magtrabaho sa punerarya, Yasmin. Well, I guess sanayan lang din. Bata pa lang kasi ako. I enjoyed watching horror movies and watching crime scene documentaries. Mas nakakatakot ang buhay kaysa patay, Yasmin. Hay nako, magpinsan nga kayo ni Harry. Nakangusong komento niya na ikinatawa ni James. Nagtrabaho rin kasi bilang driver ng karo nung patay ang fiancé ng kapatid niya. Ilang sandali pa ay nagpasya na silang bumalik sa nagaganap na pagtitipon. Inilahad sa kanya ni James ang kamay nito. Baka may makakita sa akin na hawak mo ang kamay ko. Hindi pa alam ni nanay na ikaw ang tatay nitong baby ko. I'll let go of your hand when we reach the hall. Anito sa kanya. Fine. Ani at ibinigay ang kamay dito. Tila may gumapang na kuryente sa balat niya nang maglapat ang mga kamay nila ni James. Anong ginagawa mo sa Maynila nung araw na nagkita tayo? Tanong niya habang naglalakad sila pabalik sa bulwagan. Birthday ng nag-iisang kapatid ko, si Jamie. Sagot nito sa kanya. Kung ganun, si Mayor Carla Fuentes pa lang tinutukoy mong mayor na kasama mo sa Maynila nun? Natawa siya bago tumango. Oo, grabe, what a coincidence. Hindi siya makapaniwala na dito lang din niya matatagpuan sa Quezon ang ama ng magiging anak niya. Do you think maybe it was fate? Nakaangat ang kilay na tanong ni James. Naaaliw na natawa siya. Fate? Naniniwala ka dun? Hopeless romantic ka ba ha, James? What's wrong with being hopeless romantic? Babae lang ba ang pwedeng maniwala sa mga ganung bagay? Well, may point ka naman. Sang-ayon niya rito. Binitiwan nito ang kamay niya pagdating nila sa bulwagan. I will see you tomorrow, Yasmin. Tumango siya kay James bago lumayo rito at dumiretso sa ina na kausap ang isa sa mga bisita ng kapatid. Saan ka galing, Yasmin? Baling sa kanya ng ina. Naglakad-lakad lang ako, Nay. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Ipapahatid na kita sa tiyo Marsing mo. Anang ina. Hindi na nakipagtalo si Yasmin sa ina dahil gusto na rin niyang magpahinga. Kinabukasan, araw ng linggo, naging bisita nila si James. Kahit na pag-usapan na nila ng binata ang tungkol sa bagay na yon, ay nabigla pa rin siya sa pagdating ng lalaki. Anong sadya mo sa amin, iho? Tanang ng kanyang ina kay James. Tanging sila lang mag-ina ang nasa bahay ng oras na yon dahil nasa resort pa ang kapatid at si Harry. Nandito po ako para kay Yasmin. Sagot ni James sa kanyang ina. Si Yasmin? Bakit iho? Teka, wag mo sabihing manliligaw ka sa anak ko. Bago pa makasagot si James ay bumaling na si Yasmin sa ina. Nay, si James yung tatay ng anak ko. Kung gaano kakaswal ang boses niya, ay siya namang laki ng pagkabigla ng ina. Ano ka mo? Si James ang tatay ng anak mo? Oo nga, Nay. Si James. Kagabi ko lang nalaman na yung lalaking nakilala ko sa Maynila at yung James na pinsan ni Harry. Iisang tao pala. Pananagutan ko pong nangyari sa amin ni Yasmin, Mrs. Santos. Pagkapanganak ni Yasmin, magpapakasal kami. Wika ni James sa ginang. Bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan pang hintayin ng paglabas ng bata? Hindi pa naman malaki ang tiyan mo, Yasmin. Nay, hindi naman dahil buntis ako, magpapakasal na agad kami ni James. Gusto naming makilala muna ni James ang isa't isa. At nagkasundo na kami ron. Katwiran niya sa ina. Sa huli ay sumang-ayon din ng ina sa pinagkasundoan nila ni James. Ayon sa ina, ang importante ay hindi lalaking walang ama ang magiging apo nito. Pagdating ng kapatid na si Yeri ay nabigla rin ito nang madatnan si James sa bahay nila. Of all people, si James pa talaga yung naka one night stand mo sa Maynila?
Hindi makapaniwalang tanong ni Yeri pag alis ng binata. I told you, right? Gwapo yung magiging pamangkin mo kasi maganda at gwapo yung tatay. Anya sa kapatid. Anong status nyo? Boyfriend mo na siya, ganun? Well, parang ganun na nga. Kapag na-inlove kami sa isa't isa, we will get married later on. So, gusto mo siya? Tumango siya sa kapatid. Alam kong lasing ako at broken-hearted nung may nangyari sa amin. Pero hindi ko naman ibibigay ang sarili ko kung wala akong atraksyong nararamdaman sa kanya. So, I like him. Sabi niya, ganon din siya sa akin. He's the one who insisted on marrying me. Ako lang ang nagsabi na dapat kilalanin muna namin ang isa't isa. Tumango ang kakambal. Okay, that's good. Kahit na alam ko mabuting lalaki si James, ayoko magpakasal ka lang sa kanya dahil sa bata. I won't do that, Yeri. Ngumiti ito. Sa ating dalawa, ikaw tong strong ang personality. Pero kung may problema ka o kailangan mo ng tulong, remember that I'm just always right here to help, okay? At lagot sa akin yang si James kapag pinabayaan ka niya dahil isisilid ko siya sa kabaong. Wala akong pakialam kung pinsan pa siya ni Harry. Ang lakas ng tawa niya sa sinabi ng kapatid. Don't worry, Yeri. Ako mismong magsisilid sa kanya sa kabaong kapag may ginawa siyang hindi maganda. Kinabukasan, maagang nagising si Yasmin dahil may pasok siya sa trabaho. Nagpapasalamat siya na hindi masamang pakiramdam niya ng umagang yun. Nagtungo siya sa kusina para magtsaa. Subalit natigilan siya nang makita roon si James kasama ang ina. Good morning, Yasmin. Bati sa kanya ng binata. James, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Kanina pa nandito si James. Siya daw ang maghahatid sa iyo sa munisipyo. Ang ina niya ang sumagot sa kanya bago tumayo at lumabas ng kusina dala ang tasa ng kape. Lumapit naman sa kanya si James nang maiwan silang dalawa sa kusina. I heard nagko-commute ka lang papasok sa trabaho. So from now on, ako na maghahatid sa iyo, Yasmin. Hindi mo naman kailangan gawin to pero salamat. No need to thank me, Yasmin. How are you? Hindi ba masama pakiramdam mo? Okay naman. I guess hindi pa saway si baby ngayon. Good. Ngumiti ito at pinagmasdan ng mukha niya. Bigla siyang nailang. Teka, huwag mo eksaminin ang mukha ko. Kakagising ko lang. May muta pa ako. Lumaki ang ngiti nito. Maganda ka pa rin, Yasmin. So, may muta nga ako, ganun. Wala, nagbibiro lang ako. Ngumuso siya. Sige na, bumalik ka na sa pagkakape. Sabi ni tita, tsaa na ang iniinom mo sa umaga. Ako na ang gagawa, maupo ka na. Sa halip na pigilan si James ay sumunod na lang siya rito. Pagkatapos niyang magtsaa ay sabay na rin silang nag-almusal ni James. You should eat this. Ang konti pa lang ng nakakain mo. Ani James nang ipaglagay siya ng gulay sa plato. Napanguso siya sa pagiging maasikaso ng binata. Hindi talaga ako malakas kumain sa umaga, James. But now that you're pregnant, you should try to eat more. Sinusubukan ko naman, saka may vitamins naman na binigay sa akin yung OB ko. Humiti ito. I'll come with you on your next check-up, Yasmin. Sure. By the way, wala ka bang trabaho ngayon? Wala, iniwan ko muna sa mga empleyado kong punerarya. Hindi nagtagal pagkatapos nilang mag-almusal ay tumulak na sila pabayan. Kulang kalahating oras ang nakalipas nakarating sila sa munisipyo. Bumaning si Yasmin sa binata. Thank you sa paghatid sa akin, but you don't have to do this every day, you know. Alam ko may trabaho ka rin. Kaya ko naman, James. Bumalik ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. But I want to take care of you, Yasmin. So just let me do this, please. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya sa narinig. Fine, fine. Ngumiti ang binata. Besides, I'm your boyfriend now, am I? This is what boyfriends do. Pinigilan niyang mangiti sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay nobyo niya na si James. Oo na nga po, boyfriend. Inalis niya ang suot na seatbelt. Sige na, mauna na ako. Teka, wala bang kiss sa boyfriend mo? Natigilan siya. Anong kiss? Well, we're together now, Yasmin. A good girlfriend would kiss her boyfriend before going to work, right? Lalo na dahil inihatid pa siya ng boyfriend niya sa trabaho. Nag-init ang pisngi niya nang dumako ang tingin sa mga labi nito. Bigla ay bumalik sa kanya ang pakiramdam ng halik nito. Come on, tinted naman tong sasakyan ko. Wika pa ni James na nakangiti. Fine, just don't ruin my lipstick.
Hindi to kiss-proof. Piling nag-angat ng kilay si James. Sa pisngi lang naman ang kiss na inaasahan ko, Yasmin. Pero sa lips yata ang gusto mo. Larong namula ang mukha niya. Malay ko bang sa pisngi lang pala ang... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang kabigin siya ni James at halikan. Saglit lang ang halik na yon, subalit pakiramdam ni Yasmin ay muntik na siyang banawan ng ulirat. There, I didn't ruin your lipstick. Masuyong wika ni James habang hawak ang baba niya. Tumikhim siya. Sige na, mauna na ako. See you later, Yasmin. Susunduin kita, okay? Napatango na lang siya sa binata bago lumabas ng kotse nito. Kagad niyang ibabang labi habang papasok sa munisipyo. Good morning, Yasmin. Bati sa kanya ng mga kasama sa trabaho. Good morning. Ang blooming mo ngayon Komento ng isa sa mga ito. Salamat po. Napangiti na lang nasagot niya bago dumiretso sa mesa sa labas ng opisina ng alkalde. Sa sumunod na mga oras ay naging abala siya sa trabaho. Isang oras bago dumating ang lunch, nakatanggap siya ng tawag mula kay James. Hi, Yasmin. Bati ng binata mula sa kabilang linya. Bakit napatawag ka? Nasa trabaho ako. I'm sorry kung naistorbo kita. Gusto ko lang sabihin na dadalhan kita ng pagkain ngayong lunch. Ha? Bakit? Marami namang kainan dito sa labas ng munisipyo, James. Well, I want you and my baby to eat healthy food. I'm already on my way. See you. Ilang sandali pa pagkatapos ng tawag ni James, natanaw na niya ang binata. Lumapit ito sa kanya dala ang isang paper bag. Hi, Yasmin. Here's your lunch. Nito bago inilapag sa mesa niya ang hawak. Saan mo binili to? I cooked it myself. Marunong ka magluto? Marunong. Napanguso siya. Wow, ang talented naman ng mga kamay mo. Doktor ka, embalsamador, tapos marunong ka rin magluto. Humisi ito. Well, may isang bagay pa na magaling ang kamay ko. Nag-init ang mga pisngi niya dahil alam niya ang tinutukoy nito. Salamat dito sa lunch, James. Ang effort mo naman. I told you, aalagaan kita at ang baby natin. Muli ay natouch siya sa sinabi ng binata. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salita nito. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya. I'll eat when I get home. May kailangan pa kasi akong daanan sa punerarya. Akma siyang magsasalita nang bumukas ang pinto ng mayor's office. Mula roon ay lumabas ang alkalde. Mayor Fuentes. Bati ni James sa ginang. Ngumiti ang alkalde sa binata. Mr. Serrano, you're here. Do you have any businesses with me? Parang wala akong natatandaan. Tanong nito kay James. Nabigla siya nang malamang magkakilala pala ang dalawa. Well, ayon kasi kay James ay 2 taon pa lang mula nang umuwi ito ng Quezon at pamahalaan ang business na iniwan dito ng abuelo. Wala akong business sa inyo, Mayor. Pero dito sa sekretary mo, meron. Nakangiting sagot ni James sa ginang. Pinaglipat-lipat ng alkalde ang tingin sa kanilang dalawa. Anong business mo dito kay Yasmin? Lumunok siya bago ngumiti sa alkalde. Boyfriend ko si James, Mayora. Hindi na niya ikinabigla ang pagtataka sa mukha ng ginang. Hindi ba si Engineer June ang boyfriend mo, Yasmin? Break na po kami ni June. Si James na ang boyfriend ko ngayon, Mayora. Tila nakakaunawang tumango ang ginang bago ito bumaling kay James. Mr. Serrano, please ingatan mo tong sekretary ko, ha? Hindi mo na kailangan sabihin yan, Mayora. Sagot ni James. Ngumiti ang alkalde bago sila iniwan nito. Nagpaalam na rin sa kanya si James. Pagdating ng hapon ay muling bumalik ang lalaki para sunduin siya sa trabaho. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain muna tayo sa mall bago tayo umuwi? Tanong sa kanya ni James. Hindi naman ako nagugutom, pero gusto ko ng avocado, James. Dahil sa sinabi niya ay dumaan sila ng binata sa palengke. Bakit ang dami mong biniling prutas? Sabi ko avocado lang ang gusto ko. Anya nang bumalik si James sa kotse dala ang iba't ibang supot ng prutas. Baka mag-crave ka pa ng ibang prutas mamaya kaya bumili na ako. Besides, these are good for you. Habang nasa biyahe nga sila pa uwi ay kumakain na siya ng puwangka na binili ni James. Kapag may kailangan ka, just call me, okay? Kahit anong cravings pa yan, I'll give it to you. Wika sa kanya ng binata pagdating nila sa tapat ng bahay nila. Talaga? Kahit na madaling araw ako mag-crave? Kahit na anong oras pa, just call me. I will answer the phone. Swerte naman pala ng baby natin. Spoiled agad ni Daddy.
Si mami rin, spoiled sa akin. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. Sige na, bababa na ako para makapagpahinga ka na rin. I'll see you tomorrow, Yasmin. Salamat, James. Sagot niya. Bago siya bumaba ay lumapit siya rito at hinalikan nito sa pisngi. Napansin niyang natigilan ng binata. What? Sabi mo dapat may kiss, di ba? Bakit hindi sa lips? Akala ko ba okay lang kahit sa pisngi? Hinalikan mo na ako sa lips kanina tapos babalik tayo ngayon sa pisngi. Bahagya siyang natawa. Fine, sige na, halik na. Masuyong hinawakan ni James ang pisngi niya bago sinakop ang mga labi niya. Kumpara kanina, mas matagal ang halik nito. Hindi nga niya namalayang napakapit na siya sa balikat ng binata. Sira ng lipstick mo, pero okay lang naman, di ba? You're already home anyway. Pilyo ang ngiting sagot nito nang pakawalan ang mga labi niya. Makikita naman ni nanay, malalaman niya na naghalikan tayo dito sa kotse mo. Napalunok ito. Mababadshot ba ako kay tita? Natawa siya sa reaksyon nito. Sus, para namang hindi alam ni nanay na may nangyari na sa atin. Sige na, baba na ako bago mo pa ako matuka ulit. Kinabukasan, muli siyang inihatid ni James sa trabaho. Dinalhan din siya nito ng lunch at sinundo sa munisipyo pagdating ng hapon. Nagpatuloy ang ganoong setup nila sa mga sumunod na araw. Habang nakakasama ni Yasmin si James ay lalo niyang nakikilala ang lalaki. Bukod sa mabait ang binata, maalaga ito at maasikaso. Hindi may pagkakaila na magpinsan nga ito at si Harry. Maging ang ina niya ay gustong-gusto rin si James. Kamusta yung business mo, James? Wika ni Yasmin kay James. Sabado ng araw na yon at patungo sila sa klinik para sa check-up niya. Yung punerarya? It's doing good. Talaga? Madami bang namamatay ngayon? Natatawang bumaling to sa kanya. Bakit ganyan ang usapan natin? Paano hindi? Tungkol sa patayang negosyo mo. Hindi lang naman punerarya ang business ko. May mga lupain ding pinamana sa akin si Lolo. May share din ako sa ospital ng pamilya namin. Tapos ang dami mo pang time sa akin? Ngumiti sa kanya si James. Ikaw ang priority ko at ang baby natin. Hindi niya napigilang hindi mapangiti sa narinig. Hindi yun nawala hanggang sa makarating sila sa klinik. Pareho kasi silang naging emotional ni James nang makita nilang ultrasound ng baby nila sa unang pagkakataon. Hindi ko na-expect na maiiyak ka rin, James. Wika ni Yasmin sa binata pagbalik nila sa kotse nito. It's the first time I've seen her baby. Of course I would cry. Masuyo itong ngumiti bago hinawakan ng magkabilang kamay niya. Pangako, aalagaan ko kayo ng magiging baby natin. I will take care of you both. Muling nangilid ang luha niya sa sinabi ni James. Thank you, James. Handa na sana akong itaguyod mag-isa tong baby natin. But then, you suddenly appear in my life again. And for that, I'm thankful. From now on, you will never be alone, Yasmin. You and our baby have me. Nandito ako para sa inyong dalawa. Thank you, James. Sincero ang ngiting sagot niya sa lalaki. Hapon na nang ihatid siya ng binata sa bahay nila. Pagkatapos ng check-up niya sa doktor ay nagtungo sila ni James sa mall. Doon na sila kumain. Ipinamili na rin siya ng lalaki ng mga pagkain, gatas at vitamins na kailangan niya sa pagbubuntis. Kinabukasan araw ng linggo kaya nasa bahay lang si Yasmin. Nanonood siya ng TV nang tumawag sa kanya si James. Hey, what are you doing right now? Tanong nito mula sa kabilang linya. Nanonood ng TV habang kumakain ng fruit salad. Pupunta ako dyan mamayang hapon. Is it okay? Araw-araw na tayong nagkikita ah. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko? Ngumuso siya kahit hindi siya nito nakikita. Hindi naman nakakasawa yung gwapo mong mukha. Good. Kasi gusto rin kitang araw-araw na nakikita, Yasmin. Kayo ni baby. Napangiti siya sa sinabi nito. What do you want me to bring later? May cravings ka ba? Tanong ni James. Parang gusto ko ng sopas. Sopas? Oo, pero gusto ko yung sopas na galing sa burol, James. What? Come again? Sopas na galing sa burol? Are you serious with this? Tila na biglang tanong ng kausap. Oo nga, yun ang gusto ko. Saan ako hahanap nun, Yasmin? Ngumuso siya. May punerarya ka, di ba? Di alam mo kung saan may mga burol ngayon. Laging may sopas na merienda sa mga burol, James. Narinig niya ang buntong hininga nito. I can't do that, Yasmin. Lumabi siya.
Akala ko ba bibigay mo lahat ng gusto namin ni baby? Hindi ka ta pwedeng dalan ng sopas galing sa burol, sweetheart. It's bad luck. Hindi pwedeng mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Oh, ganun ba? Don't be sad. Magluluto na lang ako ng sopas, okay? Fine. Siguraduhin mo na masarap ah. Narinig niyang naaaliw na tawa nito sa kabilang linya. Of course, sasarapan ko. Dahil excited siya sa pagdating ni James, hindi na niya inubos ang kinakain. 2 oras ang nakalipas, natanaw na niya ang pick-up ni James. Agad niyang sinalubong ang binata. At tulad ng ipinangako nito, dala nito ang sopas na ipinaluto niya. Nakalagay yun sa thermal container na bitbit nito. Ano yung dala mo, iho? Tanong ng kanyang ina nang lumabas ito ng silid nito at abutan sila ni James sa kusina. Sopas po. Nag-crave kasi si Yasmin ng sopas kaya nagdala ako. Bumaling sa kanya ang ina. Sana sa akin ka na lang nagpaluto, anak. Pinahirapan mo pa si James. Gusto kasi ng baby namin yung luto ni James, Nay. Okay lang po. Gusto ko ring ipagluto si Yasmin at ang baby namin. Sagot nito bago ito tumayo para ihanda ang dalang pagkain. Dahan-dahan sa pagkain, Yasmin. Hindi naman mauubos yan. Naaaliw na wika ni James habang pinapanood na siyang kumain. Huminto siya sa pagsubo at tumingin kay James. Paano hindi mauubos? Unlimited ba tong sopas mo? Kapag naubos tapos gusto mo pa, edi magluluto ulit ako. Masarap ba? Tumango siya. Oo, ang sarap. Anong nilagay mo dito? Siyempre, may kasamang pagmamahal yan. Nakangiting sagot nito bago kamindat. Natawa siya. Ayaw mong kumain? I'll eat later. Parang nabubusog na kasi ako kapag pinapanood kita. Lumabi siya. Dali na, kumain ka rin. Baka isipin nitong baby natin, hindi ko pinapakain ng daddy niya. Bahagyang natawa si James. Sa huli ay sinabayan na nga siya nitong kumain. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy ang paglilihi ni Yasmin. Dahil sa madalas na pagpunta ni James sa munisipyo para magdala ng pagkain, ay napansin na rin ng alkalde at mga katrabaho ang pagbubuntis niya. Ipinaalam na rin niya sa ginang ang planong pagpa-file ng leave sa trabaho, pagtuntong niya sa huling trimester ng pagbubuntis. Fine, papayagan kita na maagang mag-leave, basta ninang ako ng anak mo ah. Pabirong wika sa kanya ng alkalde. Kahit hindi mo sabihin, Mayora, kukunin ko naman talaga kayong ninang itong anak namin ni James. Nangingiting sagot niya sa ginang. Biyernes ng hapon nang sunduin siya ni James mula sa trabaho. Bukod sa dragon fruit na ipinabili niya rito ay may dala itong bulaklak para sa kanya. Para sa akin din to? Nakangusong tanong niya nang tanggapin ang bouquet ng tulip na inabot nito. Ngumiti si James. I realized I still haven't given you flowers, so I'm giving you now, Yasmin. Hindi ko alam kung mahilig ka sa bulaklak, but I hope you like it. Nag-init ang mga pisngi niya kasabay ng kilig na gumapang sa sistema niya. Salamat. Gustong-gusto ko, James. Gumanti ito ng ngiti. I'm glad. From now on, araw-araw na kitang bibigyan ng bulaklak. Huwag naman araw-araw. Sayang naman sa pera. I'm sure mahal to. I don't care how much it cost. Basta lahat ng magpapasaya sa'yo, ibibigay ko, Yasmin. Lalo siyang napangiti sa sinabi nito. Ang swerte niya dahil si James ang tatay ng anak niya. Wala siyang masabi sa ginagawang pag-aalaga sa kanya ng binata. At habang tumatagal, unti-unti ay nahuhulog na nga siya sa lalaki. Araw ng Huwebes, nasa bahay si Yasmin nang tumawag sa kanya si James. Nasa Maynila ang binata dahil may kailangan nitong asikasuhin doon. Kasama nitong nagpunta roon si Yeri at si Harry. Ayon kay James ay 2 araw ito sa syudad. Wala namang pasok si Yasmin sa munisipyo dahil founding anniversary ng bayan nila. How are you, Yasmin? Tanong ni James mula sa kabilang linya. Huwag ka mag-alala, okay lang kami ni baby. Hindi niyo ako namimiss. Isang araw pa lang tayong hindi nakikita. Bakit naman kita mamimiss? Ako, I miss you and your baby already. Sigurado bukas, miss mo na rin ako. Sagot nito. Napanguso siya. Magpadala ka na lang ng bulaklak para di kita mamiss. Okay, I will send you one. Parang gusto ko yung galing sa punerarya mo ah. Ano ka mo? Gusto ko korona ng patay ang ipadala mo. Nagbibiro ka ba, Yasmin? Hindi ah, seryoso ako, James. Yasmin, I can't do that. Bakit naman? Pwede yun, James. Hindi naman galing sa burol yung ipapaalam mo eh. Dali na, James. Bahala ka, magtatampo kami ni baby.
Narinig niya ang buntong hininga nito. Alright. I will do it. Siya naman ay napangiti. Hihintayin ko yan Ilang sandali pa ay dumating ang delivery service mula sa Serenity Funeral Homes. Ganun na lang ang ngiti ni Yasmin nang ihatid sa kanya ng staff ng punerarya ang bulaklak ng patay. Lalo siyang napangiti nang makitang may note pang kasama ang bulaklak. To Yasmin, I hope this made you happy, sweetheart. Mula sa daddy ng anak mo na patay sa'yo. James. Basa niya sa note. Malaki ang ngiti na itinago niya ang note bago muling pinagmasdan ang ipinadalang bulaklak ni James. Nasa ganoon siyang ayos nang dumating ang ina. Ganoon na lamang ang pagkabigla nito nang makita ang mga bulaklak. Diyos ko, bakit may bulaklak ng patay dito, Yasmin? Tila nahihintakutang tanong nito. Galing yan kay James, Nay. Sabi ko kasi sa kanya, bulaklak naman galing sa punerarya niyang ipadala sa akin. Ano ba yung trip mo, anak? Nung nakaraan sinabi ni James na gusto mo raw ng sopas na galing sa burol. Ngayon naman nagpadala ka ng bulaklak ng patay. Diyos mio. Mapagkamalan pa ng mga kapitbahay na may namatay dito. Napanguso na lang siya sa reaksyon ng ina. Pagpasok niya sa kanyang silid ay muli niyang tinawagan si James. Thank you sa bulaklak na pinadala mo, James. Ang ganda ng arrangement. Nagulat nga lang si nanay kung ano-ano raw ang trip ko sa buhay. Narinig niya ang tila na aaliw na tawa nito. Sumaya ka naman ba? Oo naman. Thank you ulit. Nabasa ko rin yung kasamang note. Ang witty mo naman. Anong patay na patay ka sa akin? Nilagay mo ba yun para ma-justify yung pagpapadala mo ng bulaklak ng patay? I put it there because it's true, Yasmin. Totoong patay na patay ako sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Wait, seryoso ba yan? If you haven't noticed, I've already fallen in love with you, Yasmin. Napalunok siya. Kahit nasa cellphone lang sila magkausap ni James, ay ramdam niya ang emosyon sa boses nito. I don't know what to say, James. Ikinabigla niya ang biglang pag-aming yun ng binata. Alam niyang gusto siya ng lalaki, subalit hindi niya inaasahan na pagmamahal na ang nararamdaman nito sa kanya. It's okay, Yasmin. If you don't feel the same way, it's fine. Wika ni James sa kabilang linya. I know you like me, but maybe you're still not ready to commit again because you came from a bad breakup. Handa naman ako maghintay sa'yo I still have more months to make you fall in love with me anyway. Gusto niya si James at sa bawat araw na lumilipas ay lalo pang lumalalim ang damdamin niya rito. Subalit hindi pa siya sigurado kung pagmamahal na rin ba ang nararamdaman niya sa lalaki. Salamat, James. Pag-uwi mo, punta ka dito agad. I want to see you. Nagiinit ang sulok ng mga matang sagot niya sa binata. Akala ko ba hindi mo ako namimiss? Bumalik ang kapilyohan sa boses nito. Fine. Namimiss na kita. Masaya ka na? Narinig niya ang halakak nito. Siyempre, masaya. Don't worry, sa'yo agad ang diretso ko pag uwi ko. Sandali pa silang nag-usap ni James bago sila nagpaalam sa isa't isa. Kinabukasan ay masama ang pakiramdam ni Yasmin. Bukod sa nahihilo ay wala siyang ganang kumain. Mabuti na lang at Sabado kaya walang pasok sa trabaho. Hay nako, yan sigurong epekto ng pagpapadala mo ng bulaklak ng patay kay James. Pumapalatak na wika sa kanya ng ina. Nay naman, hindi naman masama yun Saka normal naman to sa buntis Nang araw na yon ay maghapon lang siyang nagpahinga. Hindi rin siya pinakilos ng kanyang ina sa bahay. Palubog na ang araw ng hapong yon nang bigla niyang natanaw ang sasakyan ni James sa labas. James, akala ko bukas ka pa. Nagtatakang tanong niya kay James nang salubungin niya ito. Ngumiti ang binata. Sabi mo, miss mo na ako kaya bumiyahin na ako ngayon. Now, pwede ba akong makayakap sa mami ng anak ko? Napagod ako sa biyahe Nakangusong ibinuka niya ang braso. Agad na yumakap sa kanya si James. Naramdaman din niya ang labi nito sa tuktok ng ulo niya. Ang bango mo naman. Napangiti siya. Ang bango mo rin. Fresh ka pa rin kahit ilang oras bumiyahe. Isang minuto siyang yakap ni James bago ito humiwalay sa kanya. Subalit kumunot ang noon nito nang hawakan ang mukha niya. Why do you look a bit pale, Yasmin? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kanina. Wala rin akong ganang kumain. Kanina pa ba yan? Do you want to go to the hospital? Nag-aalalang tanong nito. Ano ka ba? Okay lang ako. Di ba sabi naman ni doktora, normal naman talaga to? Doktor ka rin, James. You know this is a normal thing.
Hinawakan nito ang kamay niya. I can't stop myself from worrying, Yasmin. Don't worry, ayos lang talaga ako. Huwag ng OA, Daddy, okay? Nangingiting wika niya. Kamusta pala yung biyahe mo? Maayos naman. By the way, Jamie has a gift for you. Next month, uuwi siya dito para makilala ka. Masyado lang siyang busy sa ospital ngayon. Nito na ang tinutukoy ay ang nakababatang kapatid nito. Ayon kay James, pareho ng patay ang mga magulang nito. Ang kapatid na si Jamie ang pamilya nito. Doktor ang dalaga sa ospital na pag-aari ng pamilya nito kung saan dating nagtatrabaho din si Harry. Nang gabing yon ay doon na naghapunan sa kanila si James. Dahil sa kondisyon ni Yasmin ay doble ang pag-aasikaso sa kanya ng binata. Kulang na nga lang ay subuan siya nito. Ang konti lang ng kinain mo. May ibang pagkain ka bang gustong kainin? I'll get it for you. Masuyong wika ng lalaki pagkatapos nilang kumain. Dahil wala pa rin siyang gana ay konti lang ang nakain niya. I'm fine, magkagatas na lang ako bago matulog. Lumabas sila sa kusina at tumambay sa sala. Hindi ka pa uuwi? Gagabihin ka na sa daan. Baling niya sa lalaki na nakaupo sa tabi niya. Pinapauwi mo na ako? Akala ko ba na mismo ako? Umuso siya. Gabi na kasi, James. What if dito na lang ako matulog? I want to take care of you the whole night. Hindi ka papayagan ni nanay. Nagangat ito ng kilay. Talaga? Hindi ba makukuha ng charm ko si tita? Tingnan natin, malakas ka naman kay nanay eh. Nakangising sagot niya. Sabay silang bumaling ni James sa kanyang ina paglabas nito mula sa kusina. Tita, pwede po bang dito ako sa inyo magpalipas ng gabi? Gusto ko po sanang alagaan si Yasmin. Ani James sa kanyang ina. Pwede po ba, Nay? Tanong naman niya sa ina habang nakahawak sa tiyan. Parang gusto ng bibi namin na katabi ngayong gabi ang daddy niya eh. Nanliit ang mga mata ng ina niya. Yung apo ko ba talaga ang may gusto o yung nanay? Siyempre tong baby, Nay. Nararamdaman ko kaya dito sa tiyan ko. Napailing na lang ang ina bago bumaling kay James. O siya. Basta wala kayong ibang gagawin sa kwarto mo, Yasmin. Wag po kayong mag-alala, tita. Aalagaan ko lang po si Yasmin. Sagot ni James. Humuso naman si Yasmin sa ina. Paano kung meron? Hindi mo naman malalaman, Nay. Saka hindi naman madadaganan tong si baby sa tiyan ko. Yasmin? Pinanlakihan siya ng mata ng ina na nagpatawa sa kanya. Joke lang, Nay. Huwag ka mag-alala. Gentleman tong si James, no? Alam ko, anak. Sa'yo ako walang tiwala. Sagot ng ina na siyang nagpatawa naman kay James. Dahil pinayagan ng ina na sa kanila magpalipas ng gabi si James, pagkatapos niyang uminom ng gatas ay sabay silang nagtungo ng binata sa kwarto niya. Nauna siyang nahiga sa kama niya. Pagkatapos magpalit ni James ng damit ay nahiga ito sa tabi niya. Hindi ka ba nagtatanggal ng salamin kapag natutulog? Tanong niya sa lalaki. Nakaharap sila sa isa't isa. Suot pa rin kasi nito ang salamin sa mga mata. Hindi pa naman ako matutulog. I'll wait till you fall asleep. Napahagikik siya. Ano, patutulugin mo ako na parang bata? Well, I have 2 babies right now. Yung baby natin at ikaw. Alam mo, James, hubarin mo na yung salamin mo. I still want to see you clearly, Yasmin. Hindi mo naman ako makikita ng malinaw dahil lampshade na lang yung nakabukas, oh. Umusod siya palapit sa binata. Siya na ang nag-alis ng salamin nito sa mata. Hindi ko alam kung saan ka mas gwapo, yung may suot na salamin o wala. Naalala ko yung gabing may nangyari sa atin. Ang hot mo nang inalis mo yung salamin mo habang hinahalikan ako. Wika niya habang diretsyong nakatingin sa mukha nito. You remember that? Yes, James. I remember things even when I'm drunk. Yung gabing may nangyari sa atin, hindi ka masyadong lasing nun, di ba? So naaalala mo yung nangyari sa atin? Oo, naaalala ko lahat ng nangyari. Talaga? Bakit itong pinag-uusapan natin? You're torturing me, sweetheart. Napahagikik siya. Talaga? Bakit may tumatayo ba, Daddy? Pumalatak ang binata. Shh, huwag kang maingay. Baka marinig ni tita ang tawa mo. Kung anong isipin niyang ginagawa ko sa'yo. Hindi tayo maririnig ni nanay. Malayo ang kwarto niya dito. Napailing si James. Baby, ang pilya ng mami mo, oh. Muli siyang natawa. Sa aming dalawa ni Yeri, ako talaga yung mas makulit at maharot. I can see that. Pero mas maganda ako kay Yeri. I also agree.
Dapat lang no, kung hindi itatanggi kitang tatay ng anak ko. Sagot niya na ikinatawa ni James. Ilang sandali silang nag-usap hanggang sa dalawin siya ng antok. You should sleep now. Masuyong wika ni James. Ikaw? I'll sleep after you. Hindi ba pwedeng sabay tayo? Ngumiti ito. Alright, sabay tayong matulog. Ngumuso siya. Walang goodnight kiss? Next time, Yasmin, baka kung saan tayo mauwi kapag hinalikan kita ngayon. Hindi naman malalaman ni nanay. Hirit niya. Mukhang na-miss mo nga talaga ako Nangingiting komento nito bago sinakop ang mga labi niya. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay niyakap siya ni James. Gumanti siya ng yakap sa lalaki at isiniksik ang ulo sa dibdib nito. Ang sarap mo palang kayakap sa gabi, Daddy Doc. Mahinang sambit niya. Kung gusto mo akong kayakap gabi-gabi, kailangan mo akong pakasalan, Yasmin. Dadating tayo dyan. Tanging naisagot niya bago siya tuluyang makatulog. Kinabukasan, nang magising si Yasmin, ay wala na si James sa tabi niya. Agad naman niyang napagtanto na hindi pa umaalis ang binata dahil naroon pa ang bag nito sa kwarto niya. Naabutan nga niya si James sa kusina. Nasa harap ito ng kalan. James, bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan si nanay? Maagang nagpunta ng palengke si tita. Sinabi ko kasi sa kanya na ako na ang magluluto ng almusal. Lumapit siya kay James. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay niyakap niya itong mula sa likod. Akala ko umalis ka nang di nagpapaalam eh. Pwede ba naman yun? Of course I won't do that. Lumayo siya rito. Ano ba yung niluluto mo? Sa halip na sagutin ang tanong niya ay humarap ito sa kanya at masuyong hinawakan ang mukha niya. Good morning. Ang sweet naman ng mami na yan, nangyayakap sa umaga. Ngumuso siya kasabay ng pag-iinit ng pisngi. How are you feeling? No morning sickness, mommy? Tanong nito. Umiling siya. Ang gaan ng pakiramdam ko. Effective yung yakap mo kagabi That's good to hear, sweetheart. Pagkatapos magluto ni James ay nagsalo sila sa almusal. Sa pagkakataong yun ay mas marami na ang nakain ni Yasmin kumpara kahapon. Nang araw na yun ay hapon na umuwi si James. Sa sumunod na mga araw ay lalo pang napadalas ang pagbisita nito sa bahay ni na Yasmin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa paglaki ng tiyan ni Yasmin ay lalo ring nadagdagan ang pagiging maasikaso ng binata. Kailan ka magpa-file ng leave? Tanong sa kanya ni James. Kagagaling lang nila sa klinik para sa check-up niya. 5 buwan na ang pinagbubuntis niya. At sa ginawang 4D ultrasound ay natuklasan nilang kambal ang dinadala niya. Nagdulot yun ng panibagong saya sa kanila ni James. Pagdating ng 7 months, hindi ba pwedeng mas maaga? I'm worried about you, Yasmin. Kambal pala ang dinadala mo. Ano ka ba? I'm perfectly fine. Tapos na ang paglilihi ko. Sabi ni doktora, hindi naman maselan ng pagbubuntis ko. Saka hindi maganda sa buntis na walang ginagawa dahil baka mahirapan akong manganak. Alright, pero kapag nahirapan ka na, hihinto ka na sa trabaho, okay? Anito. Opo, Daddy. Pabirong sagot niya rito. Pagkatapos magpa-check up ay dumiretso sila ni James sa mall. Kumain sila bago nagtungo sa department store para mamili ng mga maternity dress. Mabilis ang paglaki ng tiyan niya dahil kambal ang dinadala niya. Pagkatapos mamili ng mga damit ay niyaya rin siya ni James na manood ng sine. Hapon na nang magpasya silang umuwi ni James. Nasa car park sila at naglalakad patungo sa sasakyan nito nang makita ni Yasmin ang isang pamilyar na lalaking nakatayo sa tabi ng isang kotse. June? Mahinang sambit niya habang nakatingin sa dating nobyo. What did you say, Yasmin? Baling sa kanya ni James. Bago pa siya makasagot sa kasama ay bumaling na sa kanya ang dating nobyo. Napaawang ang mga labi nito bago lumapit sa kanya. Yasmin. Bati sa kanya ni June. Don't come near my girlfriend. Wika naman ni James sa lalaki. Mabilis na iniharang nito ang sarili sa kanya na tila pinoproteksyonan siya laban sa dating nobyo. Boyfriend mo ang lalaking to, Yasmin? Is this why you don't wanna talk to me? Tila hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni June bago siya pinasadahan ng tingin. And you're pregnant? Kung ganun, niloko mo rin pala ako. Hindi kita niloko, June. Lumarawan ng sakit sa mukha ng dating nobyo. Then what do you call that? 5 buwan pa lang tayong hiwalay pero ang laki na ng tiyan mo. Paano nangyari yun kung hindi mo ako niloko? Ang lakas ng loob mong ipagtabuyan ako dahil sa ginawa ko sa'yo. Pero manloloko ka rin naman pala.
Hindi na ituloy ni June ang sasabihin dahil tumama dito ang kamao ni James. Napasadsad sa sahig ang dating nobyo habang hawak ang nasaktang muka. Don't you dare insult Yasmin. Subukan mong ulitin ang sinabi mo at hindi lang yan ang aabutin mo. Pagbabanta ni James sa lalaki. James, tama na. Pigil niya sa binata. Hinawakan niya ang braso nito. Bumaling sa kanya si James. Come on, let's go. Umiling siya sa ama ng anak. Mauna ka na. I will talk to June first. Nagsalubong ang kilay ni James. Yasmin, bakit kailangan mo makipag-usap sa gagong yan? I need to clear things up with him, okay? Don't worry, I'll be fine. Kahit na niloko ako ni June, kilala ko pa rin siya. Hindi niya ako sasaktan. Sandaling umawang ang mga labi ni James bago nito mariing pinagdikit yun. 5 minutes, Yasmin. Tanging sinabi nito bago umatras. Agad naman siyang lumapit kay June na ngayon ay nakatayo na. I'm sorry sa ginawa ni James, but you deserve it, June. And to make things clear, hindi kita niloko. Si James, nakilala ko siya nung gabing nakipaghiwalay ako sa'yo. Nalasing ako nun. May nangyari sa amin ni James. Nabuntis ako. And now we're together. Lumunok si June. I'm sorry. I didn't mean to say those words, Yasmin. Nabigla lang ako na makita kang may kasamang iba at buntis ka pa. Mapait nang umiti ito. I haven't moved on from you, Yasmin. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa kong panloloko sa'yo. Pero alam ko, kahit na anong pagsisisi ang gawin ko, hindi ka na babalik sa akin. Kaya ngayon, gusto ko na lang hingin ang kapatawaran mo. Tipid nang umiti siya sa dating nobyo. Well, kung hindi mo yun ginawa sa akin, June, hindi ko makikilala si James. Narealize ko na minsan, kailangan muna nating masaktan para mapunta tayo sa tamang taong nakalaan sa atin. Everything really happens for a reason, June. And for that, I've already forgiven you for what you did. Masaya ka ba sa kanya? May pagmamalaking umiti siya. Sobra. I'm sorry to say this, but James is so much better than you. That's good to know, Yasmin. I hope you move on from me and find your own happiness too, June. Kapag nakahanap ka na ulit ng babaeng mamahalin, wag mo na sanang gawin sa kanya yung ginawa mo sa akin. Tumango ang dating nobyo. Thank you, Yasmin. I guess this is our goodbye. Ito na ang huling uwi ko dito sa Quezon. I'll be back to Cebu, permanently. Pagkatapos niyang magpaalam sa dating nobyo ay dumiretso siya sa sasakyan ni James. Pagkapasok niya sa front seat ay naabutan niya ang binata na mahigpit na nakakapit sa manibela. Hey, tapos na kami mag-usap ni June. Untag niya rito. Bumaling sa kanya si James at mapait nang umiti. Tila may kumurot sa puso niya nang makita ang lungkot sa mga mata nito. Tell me, Yasmin, hanggang ngayon ba mahal mo pa rin ang lalaking yun? What? Napakurap na gagad niya. Sabi ko, handa akong maghintay sa iyo hanggang sa mahalin mo ko. Pero hindi ko maiwasang hindi masaktan kapag naiisip ko na hindi mo pa nakakalimutan ng gagong yun. Masuyo nitong hinawakan ng kamay niya. He doesn't deserve to be loved by you, Yasmin. Please, I do hope you forget about him. Sinalubong niya ang mga mata nito. James, I've already moved on from June. Matagal na. The last time he came to talk, tinaboy ko siya. Kaya ngayon, nagpa siya akong kausapin siya for the last time. Gusto ko magkalinawan kami. We've been together for 3 years. Kahit na niloko niya ako, may pinagsamahan pa rin naman kami. You don't have any feelings for him anymore? Paglilinaw nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala na. Alam mo kung sino ang nandito sa puso ko. Siyempre, yung tatay ng mga anak ko. Lumawak ang ngiti niya nang makita ang pag-awang ng labi ni James. Ikaw ang nandito sa puso ko, James. Sa tingin mo paanong hindi ako tuluyang mahuhulog sa'yo, ikaw na yata ang pinaka-sweet at pinaka-maalagang lalaking nakilala ko. Tapos ubod pa ng gwapo at talino. Masarap ang humalik. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi ni James. Napuno rin ng kislap ang mga mata nito. Then, sabihin mo sa akin na mahal mo ko. Gusto kong marinig, Yasmin. Mahal kita, Dr. James Montreal Serrano. At tulad mo, patay na rin ako sa'yo. Mahinang natawa si James. Baka sa gwapong muka ang matinding kasiyahan. I love you, Yasmin. I will always be thankful of the day I met you. Dito rin yun sa parking area ng mall. Napangiti siya nang maalala ang unang pagkikita nila ng binata. Isn't it special?
Sa car park tayo unang nagkakilala. And now, dito mo rin sinabi sa akin na mahal mo ko. Oo nga no? What if dito rin tayo sa parking space magpakasal, Mommy? Natawa siya sa sinabi ng binata. Mag-propose ka muna bago tayo magplano, no? Ngumiti si James. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang ilabas nito ang isang maliit na kahon mula sa compartment ng sasakyan nito. Binuksan nito yon. Tumambad sa kanila ang isang singsing na puno ng diamante. Bakit may singsing ka na agad? I already have it with me. Matagal na ako naghahanda para sana formal na mag-propose sa'yo. Muli nitong hinawakan ang kamay niya habang masuyong nakatingin sa kanya. Will you marry me, sweetheart? Will you be my wife and spend the rest of our lives together? Pangako, lagi kitang mamahalin at aalagaan. I promise to make you happy for the rest of our lives. Tumango siya sa lalaki kasabay ng pagbagsak ng luha sa mga mata. Of course, magpapakasal ako sa iyo, James. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa kanya ay nagsalo sila sa isang halik. 4 na buwan ang lumipas, isinilang ni Yasmin ang kambal nila ni James. Mula sa paglalabor niya hanggang sa makapanganak siya ay hindi siya iniwan ni James. Nang magising siya ay ito ang unang bumungad sa kanya. You did well, my love. Masuyong wika ni James bago siya hinalikan sa noo. Nasaan ang mga anak natin? Pagkatapos niyang sabihin yun ay bumukas ang pinto at pumasok ang nurse dala ang mga anak nila. Isang babae at isang lalaki ang kambal nila. Muling bumalong ang luha ni Yasmin nang masilayan ng anak nila ng lalaking minamahal. Ang ganda at ang gwapo ng anak natin. Mana sa mommy at daddy. Tama ka, Daddy Pogi. Salamat sa pagbabantay sa amin, ha. I love you, James. I love you too, Yasmin. Hinagkan nito si Yasmin sa labi at isa-isa ring hinagkan sa noo ang kambal nila. 4 na buwan ang lumipas pagkatapos manganak ni Yasmin, naganap ang kasal nila ni James. At tulad ng nauna nilang napag-usapan ng lalaki, sa halip na sa simbahan ay nirentahan nila ang parking garage ng mall para gawing venue ng kasal nila. Ilang taon pa ang lumipas, nasundan pa ng 2 supling ang kambal nila ni James. Naging maligaya ang pagsasama nila ni James kasama ang kanilang mga anak. Napatunayan ni Yasmin na dumarating ang pag-ibig sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Sinong mag-aakala na sa parking garage niya makikilala ang tamang lalaking nakatadhana sa kanya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.